Patapos na ba to? Ala! Ala! Kaya lang niya si Jomar umalis. Ala! Patapos! Ah! Grabe ka naman, Kalinga Prab. Grabe yung pagka-cliffhanger mo dito ah. So, hello po ulit mga Kalinga, pinatix natin dyan. Di ko alam. Ito, magre-react tayo sa part 50 ng Jomcar. Grabe, sobrang viral na ng video na to and hindi ko alam kung anong aasahan ko sa video na to. So yun, samahan niyo ako sa panonood. Let's start this. So yun po mga Kalingap, please to support po and subscribe po ang ating pong kapatid po sa Kalingap na si Kuya P. Yan, at share po sa kanyang bagong channel. Salamat. Maraming salamat po. Ayan po, mga Kalingap, supportan niyo po si Kuya P. Ano, isa sa mga barkada namin. Ayan, supportan niyo po ang kanyang YouTube channel, Kuya P. Yun, thank you po mga Kalingap. Seryoso ako. Will you be my girlfriend? Wala. Ala. Anong nangyari? Grabe naman pabitin yung Kalinga Prab. Nangyari sa Jomcar natin. So, alika, panoorin natin to. Papainom ako ng kape. Bro, salamat ha. Sa pagsama sa akin. Okay lang yung Papa Jones. Sana dito lang po kami. Salamat po kami parati. Ito magulo. Thank you ha. Alam niyo, miss na miss ko na si Carla eh. Tagal ko nang di nakita. Kay Yumar, Oh, Pang-superman pa siya. gusto po namin masaya ka eh. Ikaw naman. dito lang kami, Papa Jones. Kasi nahihiya daw siya. Ah, nahiya. Kasi baka yung isipin daw po ng mga sponsor tungkol sa pag-aaral. Kasi kagaya din siya ni Roseanne Kuya Rab, pinapaabot niya po sa iyo daw na nahirapan daw po siya, ay sobrang stress niya po. Kasi dami po baga namin pinagdaanan, namatay yung lolo niya. Kaya yun po, sobrang stress siya, parang ano po siya, parang daming iniisip. Daming iniisip. Ay, pwede ko upo mo Kaya na. ano po, sabi niya po kung pwede daw mag-ship na lang daw po siya sa education kasi masyado po siya nahihirapan, tapos isa daw po pa yung mga basher niya. Nagtawag nga po siya kanina sa akin. Opo, umiyak po. Sabi niya nga po, napapauwi na daw siya dito sa bahay. Sabi ko, ikaw kung ano ang gusto mo, kasi siya naman po ang mag-aaral. Opo. Hindi ko naman hawak yung isip mo kasi sabi ko, sa kanya nung una pa, talagang teacher naman ang gusto niyan. Sabi ko, bahala ka kasi ikaw naman ang mag-aaral, hindi naman kami. Para sa akin, sana kung ano yung gusto mo, di yun sana ang sundin mo. Opo, O opo. kaso sabi niya po, baka ano daw sabihin ng mga sponsor, ng mga basher. Baka po na ano siya, na-pressure Kaya- po siya sa Kaya po, expectation imbis sa na kanya. magsalita siya kay Rab, nahiya daw po Nahiya siya, daw. nahiya. So yun, post muna natin yung video. Pag-usapan natin muna tong yung gusto mag-shift ni Carla sa EDOC. So yun, medyo medyo sariling desisyon naman niya to eh. Kay nasa ang hirap. Ang hirap magsalita, ang hirap pag-usapan ng ganitong topic, pero para sa akin lang, sariling opinion ko lamang po ito. Na kay Carla ang decision, final decision ko anong gusto niyang course na kuhain sa college. Kasi, una-una sa lahat, hindi basta-basta ang pag-nursing. Kung yun itutuloy niya, ngayong first year pa lang parang hindi niya na-feel. Paano pa kaya pa nag-second year, third year, and fourth year? Mas lalong mahirap. Talagang dapat yung dedication mo, focus ka.
At saka parang determined ka sa goal mong maging isang nurse. Eh kung yung ang gusto naman pala talaga ni Carla is maging teacher nung una pa lang, ah siguro mas para opinion ko lang, sariling opinion ko lang, mas maganda kung i-pursue na niya yung pag-e-eduk. Yun, so wag niya isipin yung mga bashers and yung sponsors kasi siya naman yung magbibigay ng luha at pawis para lang ma-achieve yung goal niya makapagtapos ng kolehiyo. At saka maganda din itong napag-uusapan ng pamilya nila itong ganitong topic, yung open siya sa family niya kasi unang-una sa lahat, saan ka ba kakapit? Kundi sa pamilya mo lang. So yun, napakaganda nito na nakausap niya yung mama niya, nag-open up siya, hindi niya sinarili, hindi niya dinibdib. Ayun, parang hindi niya masyadong sinarili yung problema, inopen up niya sa family niya. At sa kanya-kanya naman tayo ng strength and weaknesses sa buhay. So yun mga kalingap, sana maunawaan natin. Yung mga bashers, don't mind the bashers. They're just bashers. Hindi naman sila yung nagpapaaral sa'yo, hindi naman sila yung nagpupuyat para ma-achieve yung goal mo sa buhay. So Carla, kung nanonood ka man, don't mind them. Focus lang sa goal and sana makuha mo yung peace. Yung peace ngayong college ka na. Napakalaking adjustment kasi nun. So yun, tuloy na natin. Kaya yung hiya niya, gabi-gabi daw siya naiyak. Sabi ko nga, kung may panahon ka, Sabado, kung wala kang pasok, mag-uwi ka dito sa bahay. Opo. Kasi, siyempre po, baga anak. Para ako malinawan natin yung mga yung pinagdadaanan mo, yung problema mo, na gusto mong sabihin sa amin ni Papa mo kasi malayo ka nga. Opo. So yun, dagdag na natin na topic. So yun, isa pa sa mga struggles ni Carla is yung homesick. Kasi yun nga, first time lang niya mag-apartment, first time lang niya mahiwalay sa pamilya. So nabawasan yung kanyang support system. Payo ko lang din, maybe sariling opinion ko lang din, sana umuwi muna siya sa bahay nila every now and then. Kung sabihin natin every weekend, umuwi na muna siya para at least yung support system niya, yung first line ng support niya is kasama niya. At saka parang yung at home talaga siya. Kasi sa apartment, malungkot. Naranasan ko ring mapahiwalay sa pamilya sa mga panahong ganito na medyo grabe talaga yung pinagdadaanan. So yun, maipapayo ko lang din. Sana uwian muna siya sa pamilya niya, and kapag nakapag-adjust na siya, lalo nang namatay yung lolo niya, nawala yung lolo niya, kapag naka-adjust na siya, saka na niya mag-apartment, saka na siya bumalik sa apartment niya, tapos tuloy-tuloy yung pag-apartment. Kasi tulad nito, grabe yung pinagdadaanan ng ating baby Carla. So iba pa rin yung kapag kasama mo yung pamilya mo, lalo na nasa murang edad pa lamang siya. Kanina nga po si Rab, nahihiya daw siya masyado, yeah. kaya ayaw niya magsalita. Kaya sabi niya sa akin, Ma, ikaw ang makiusap na lang kay Kuya Rab. Kasi hiya daw po, kasi siya ay hiya daw siya. Sabi ko naman, maintindihan ka naman ni Kuya mo, Rab, kung ano ang magiging desisyon mo, kasi ikaw na ang nahihirapan. Tsaka 4 na taon yun na kolehiyo. Bukod sa naninibago rin yun po. Kaya grabe yung niya. Kasi din siya, ay katulad din ni Rose. At saka, wag ka mahiya kay Kalinga Prab. Isa si Kalinga Prab sa mga kilala kong tao na napaka maunawain. At saka, maintindihan niya lahat-lahat yan. Hindi siya magja-judge. Isa siya sa mga tao na, iba. Napaka maintindihin nun ni Kalinga Prab. Wag mo isipin, wag kang mahiya kay Kalinga Prab. Una-una, siya yung unang siya yung tumulong sa inyo, makaahon sa buhay, kaya siya rin yung unang makakaintindi sa pinagdadaanan mo, Carla. So yun lang masasabi ko. Maunawaan talaga ng mga tao. Kahapon sana nagsupas kami kasi sabi ni Carla madating daw kayo, di man kayo nagdating. Ano ba naman itong dalawang to? Pinabigay na lang para pakinabang. Seryoso mode na tayo lahat dito eh. Seryoso na tayo. Nay, Tapos pasensya na bilang po, Nay. Medyo po agad. Ano ka yung bro?
Nanay, ayaw mo ba ni Ate Carla po mag-superhero na lang? Pagpasensya na po na yun, palabiro itong ano eh. Ha? Hindi masuk ng ganyan daw. Hindi po, super, super Carla. Pamilyar tong lugar na to ah. Parang kailan lang ko gano'n. Ano sa Kajuma ko? Kajuma. Naalala niya, ha? Saan siya? Alala mo. Kasi dito lang sa lahat. Makita yung tayo. Kasi lang po. Sa lahat ng gabi siya. Ano? Grabe. Hindi eh. Alam mo ba, dito ko rin ano si Carla dati eh. Kasi talaga pa sa lahat kayo doon. Dito siya nakapwesto dati eh. Po. Tapos din sa unahan, sa may tindahan. Daga na rin kami dyan. Nagkanta rin kami dyan. Dito, kinantahan ko rin siya dito eh. Bigat. Ang bigat. Ang bigat ng vlog na to. Kalinga Prab. Ang galing ng throwback dito na Kalinga Prab ah. And... Sarap balik-balikan. Ang bigat na puso. Grabe ka Kalingap. Grabe ang jump car. Ginagawa tayong para tayo nasa roller coaster ride eh. Yung ayun down na tayo, seryoso na tayo, tapos biglang pe-play tong throwback na to na parang babalik lahat ng memories. Grabe. Tara bro. So, yun na nga. Pag-usapan natin yung... Kasi sa isang... Sabi natin, parang relasyon na din yun sa kanila eh. Sabihin natin magkaibigan na muna. And yung love team nila. Sa isang relationship kasi, darating talaga yung time na magkakaiba na kayo ng... tawag dito, ng goals. Ng priority sa buhay. So, yun. Siyempre, si Jomar... Gusto niya lagi kasama si Carla. Makasama siya. Mapasaya si Carla. And mapakilig. Pero syempre si Carla, dahil nagsisimula pa lang siyang sa college, focus si Carla is studies na muna. So yun, napakahirap ng ganito. Kasi si Carla, yun, nag-iba yung goal niya sa buhay kasi napakahalaga din ng college, yung makapagtapos ka ng college. Kaya talagang binibigay din ni Carla yung best niya para ma-pursue yung kanyang mga dreams. Yun na nga. Sorry. Yun na nga, dahil dun, yung time niya nababawasan para kay Jomar. So ito nga, ilang days din sila di nagkita. Nakita naman natin kay Jomar yung pagka-miss niya kay Carla. So yun, napakahirap ng ganitong sitwasyon nga. Nangyayari talaga to, hindi naman may iwasan tong mga ganitong bagay. Sabi mo na okay ka lang pero deep inside, merong ka parang nararamdaman, may bigat ka sa puso, meron kang pinagdadaanan kung tawagin. Kita mo naman sa kanya mga mata na may problema pero sinasabi lang niya lagi kay Jomar, okay lang siya, walang problema. Pero deep inside, marami siyang pinagdadaanan. Hindi ka man nagre-reply sa akin. Ano, okay ka lang ba? Talaga? Pasensya na po, madami po kasi akong ginagawa. Siya, ano kasi Carla, galing kami kanina sa inyo, kila mama mo. May nabanggit kasi sa akin na medyo na-stress ka daw. Okay ka lang ba? Opo. Uwe, di nga. Parang may kang hindi sinasabi sa amin Nilalaman niya okay lang siya eh, pero problema ka. Pwede mo naman isabi sa akin. May problema ka ba? Kasi
Ito na, ito na. Itong buwan ng Wala. August. Kahapon actually. Girlfriend's Day. Kaya... Nakabahan tuloy ako. Kinakabahan din ako. Teka lang. Papainom din ako. Fake lang po. Okay naman. Carla. Will you be my girlfriend? Ano po yun? Nagtanong ako, will you be my girlfriend? Girlfriend's Day. Tumayo ka nga po dyan po. Oh, bakit? Seryoso ako. Tinatanong kita, will you be my girlfriend? Parang di ko gustong papatunguhan itong... Upo ka na muna. Aba, ayoko. Hindi ako upo hanggat di mo sinasagot yung tanong ko. Carla, will you be my girlfriend? Ang hirap. Wala po akong panahon para makipagbiruan po. Hindi naman pagbiruan. Seryoso ako. Will you be my girlfriend? Tayo ko na po. Kailangan ko mag-deep breathing. Siya na, Carla, ano yung sagot mo? Alam niyo naman po yung sitwasyon ngayon, di ba? Saka hindi rin po ito yung tamang panuntan. Ganun ba? Okay, naintindihan ko naman. Pasensya na ha. Sinubukan ko lang naman. Kasi dami ko sa nagsasabi. Grabe. Tinuhay ko lang. Pasensya na. Sorry. Pasensya na rin po. Gabi na po. Gusto niyo po ba kumain? Nalulungkot ako para kay Jomar, pero at the same time, I totally respect Carla's decision. Itutuloy na muna natin. Mamaya na tayo magbigay ng mga comments natin and opinion. Po. Huwag na siguro. Kasi busy ka yata talaga. Tsaka parang hindi matapos mo na yung ginagawa mo. Mauwi na din. Mauwi na din kami. Ano bro, tara na. Sige. Uwi na ako. Patapos na ba to? Ala! Ala! Hayaan lang niya si Jomar umalis. Ala! Patapos! Grabe ka naman, Kalinga Prab. Grabe yung pagka-cliffhanger mo dito Wala, tapos na 2 seconds na lang tapos na yung video. So yun, comments lang natin and thoughts about dito. Broken-hearted po ako. Mga Jomcar fans natin dyan, supporters natin dyan. Whew! Inom muna tayo ng tubig. Unang-una, point ko lang is wrong timing yung pagtanong ni Jomar. Wrong timing yung pagtanong ni Jomar kung pwedeng maging girlfriend niya si Carla. Kasi alam naman nating lahat, kakawala lang ng lolo ni Carla. Unang number 1. Number 2, may pinagdadaanan niya sa kanyang studies, sa college life. Napakabigat. At saka number 3, yung support system niya, yung family niya, away to her family. Which is, tawagin natin is homesick na lang rin. Kasi first time lang din niya mapahiwalay sa pamilya niya eh. And nag-apartment siya ngayon sa Daet. Yung bahay kasi ni Carla malayo sa city talaga yung college na sa city. Kaya yun yung tatlong factor na masasabi kong naging problema dito. Kaya wrong timing talaga yung pag-ask si Jomar. So yun, masasabi ko lang din kay Jomar, wag kang susuko.
medyo hindi ka man ngayon sinagot ni Carla, pero tuloy-tuloy mo pa lang rin, tuloy-tuloy mo pa rin yung panliligaw mo kay Carla. Kasi darating din yung time na magiging okay ang lahat. Ma-appreciate ni Carla yung lagi ka na nandyan para sa kanya. So yun, ang mabigat tong episode na to. Ewan, hindi ko alam, baka mamaya matagal pa may part 51 pa ba? Basahin nga natin tong title. Carla, binasted nga ba si Jomar? Huling vlog na ba ito? May question mark naman pala eh. Parang kahapon nakita ko to, wala pang question mark eh. Nakakaiyak. So yun, doon na muna natin tatapusin yung reaction video natin about sa part 50 ni Carla. So yun po, salamat po sa panonood. Kung nagustuhan niyo po itong video ko, please leave a like and subscribe to my channel. Thank you po ulit mga kalingap. Ang napaka-bigat, hirap. Pero ito, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-react. Tuloy-tuloy lang ang pag-abang natin sa part 51 kung meron man. So yun, salamat po sa panonood. Ingat kayo palagi. Cheers!